Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti may tulong miken ka po. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang nami sel ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolman Josel Atienda Sacmar ng Regional Community Affairs and Development Division ng NCRPO. Ngayong araw ng Miyerkules, makakasama natin muli bilang special guest co-host si Ms. Alexandra Faith Garcia, ang Miss Aura International 2021 Grand Winner at multi-medalist triathlete. Magandang umaga sa iyo, ma'am. Magandang umaga, Sir Josel. Magandang umaga, mga ka-PNN. Huwag po nating kalimutan i-like, i-follow at i-subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group, PCAG, tagapag-ugnay at Police News Network. Kami po ay maghatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Police Regional Office 5 nakapag-aresto ng 81 wanted person sa loob lamang ng isang linggo. Halos 7 milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska sa Zamboanga City. At Bangsamoro PNP, nailigtas ang 27 biktima ng human trafficking sa Tawi-Tawi. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Arestado ng San Mateo PNP ang 3 high-value individual sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Santa Ana, San Mateo, Rizal. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patrolman Mark Lawrence Atencio sa balita. 3 high-value individual sa isinagawang buy-bust operation ng San Mateo Municipal Police Station sa Barangay Santa Ana, San Mateo, Rizal. Kinilalang mga suspect na sina alias Dexter, alias Toto at alias Mike, pawang mga residente ng Barangay Santa Ana, San Mateo, Rizal. Nakumpiska sa mga suspect ang 7 piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na hinihinalang shabu na humigit kumulang 41 grams at nagkakahalaga ng mahigit kumulang 278,000 pesos. Isang brown wallet, isang driver license, isang black and red eyeglass case, 2 cellphone, 5 piraso ng 100 peso bill at 1 piraso ng 500 pesos bilang buy-bust money. Ang mga suspect ay naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang Rizal PNP ay patuloy na magsasagawa ng operasyon laban sa illegal na droga upang mapanatili ang ligtas at maayos na komunidad. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Mark Lawrence Atencio. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Atencio.
Agad namang rumisponde ang Mountain Province Police Provincial Office matapos ang nangyaring traffic accident sa Barangay Chupac, Mountain Province. Patrolwoman Gay Skibyaen Agad na rumisponde ang mga tauhan ng Mountain Province Police Provincial Office matapos ang isang traffic accident na naganap sa Sitio Tapa, Barangay Chupac, Marling Mountain Province, kung saan 5 pasahero ang sugatan. Batay sa inisyal na ulat ng Barlig Municipal Police Station, huminto ang isang driver upang tumulong sa kapwa motorista na nasiraan ng sasakyan. Ipinarada niya ang minamanehong sasakyan at gumamit ng bato upang harangin ang gulong. Subalit, nabasag ang bato at hindi kinaya ang bigat ng sasakyan. Dahilan upang ito'y gumulong, bumangga sa gilid ng bundok at tumaob. Agad na tumugon sa insidente ang mga kapulisan ng Barlig MPS, katuwang ang 2nd Mountain Province Provincial Mobile Force Company. Nagbigay sila ng agarang paunang lunas sa mga sugatang pasahero bago isinugod ang mga ito sa Barlig District Hospital. Matapos ang inisyal na gamutan, inilipat ang mga pasahero sa Bontoc General Hospital para sa mas malalim na medical na pagsusuri at paggamot. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa insidente. Bilang paalala, hinihikayat ng kapulisan ang mga motorista na tiyaking ligtas ang pagparada ng sasakyan, lalo na sa mga matatarik o delikadong bahagi ng kalsada. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Grace Kibian, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Kibian. Walang kawala sa batas ang 2 lalaki dahil sa ilegal na pagsusugal at nakumpiskahan ng ilegal na baril matapos sa ang isinagawang operasyon sa Barangay Malinta, Valenzuela City. Patrolwoman Verna May Gundran sa balita. Arestado ang 2 lalaki sa isinagawang anti-illegal gambling operation ng Valenzuela City Police Station, Substation 4, sa Area 4 Dump Site, Barangay Malinta, noong gabi ng September 7, 2025. Nahuli sa aktong nagsusugal ng Cara Cruz ang mga suspect na edad 25 at 29. Na-recover mula sa kanila ang 3 pisong barya at 300 pesos na pantaya. Sa isinagawang paghahalughog, na-discover sa 25 anyos ang isang 38 caliber revolver na walang serial number at 2 bala na walang kaukulang dokumento. Kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya ang 2 at kakasuhan sa paglabag sa Presidential Decree No. 1602 o Anti-Illegal Gambling Law. Dagdag na kaso sa ilalim ng Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang haharapin ng 25 anyos na sospek. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, Bicutan, Taguig City, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Verna Gundran, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Gundran. Sa kabilang balita naman, matagumpay na naaresto ng mga otoridad ang tinaguriang top 10 most wanted person provincial level dahil sa kasong 31 counts ng qualified theft sa Kamiling, Tarlac. Ibabalita yan ni Patrolwoman Janice Bulahaw. Matagumpay na naaresto ng mga operatiba ng Kamiling Municipal Police Station ang isang most wanted person provincial level sa Barangay Sinilian 3rd Kamiling, Tarlac. Kinilala ni Police Brigadier General Ponce Rogelio I. Peñones Jr., Regional Director ng Police Regional Office 3, ang suspect na si alias Dom, 42 taong gulang, may asawa at residente ng Purok 1, Barangay Sinilian 3rd, Kamiling, Tarlac. Nakabilang sa listahan ng most wanted person provincial level. Matagumpay na isinagawa ang operasyon sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong 31 counts of qualified theft na may nakalaang 24,000 na piyansa para sa 22 kaso at 12,000 para sa 9 na kaso na may kabuuang halagang 636,000 pesos. Ang suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Kamiling MPS para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Patuloy ang Kamiling MPS sa pagpapatupad ng pinaigting na operasyon laban sa mga most wanted persons at iba pang individual na may kinakaharap na kaso upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa nasasakupan. Mula dito sa Police Regional Office 3, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Janice Bulahaw. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
Maraming salamat, Patrolwoman Bulahaw. Arestedo ng mga kapulisan ang isang lalaki na nagtangkang buksan ng isang U-box ng motor at tangayin ng isang slimbag na naglalaman ng pera at mahalagang gamit sa Barangay 3, Coron, Palawan. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolwoman Ferlyn Joy Kawili. Arestado ang isang lalaki matapos umano niyang persahang buksan ang U-box ng isang NMAX motorcycle at tangayin ang sling bag na naglalaman ng pera at iba pang mahalagang gamit sa Barangay Poblasyon 3, Coron, Palawan nito lamang 8 ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ng mga otoridad ang suspect na si alias Kaloy, 27 taong gulang, binata at residente ng Barangay Poblasyon 1 ng nasabing bayan. Ayon sa ulat, tinangay ng suspect ang bag na naglalaman ng 11,000 pesos cash, iba't ibang ID, debit card at iba pang gamit. Sa follow-up operation na ikinasa ng Coron Municipal Police Station at Tourist Police Unit, namataan ang suspect na naglalakad sa Comisaria Street, Barangay Poblasyon 1 habang suot pa ang tinangay na sling bag. Agad siyang positibong kinilala ng biktima na nagresulta sa kanyang pagkakaaresto. Narecover mula sa suspect ang ilang IDs at AirPods ng biktima. Ng kapkapan ng suspect, nakuha rin mula sa kanyang pag-iingat ang isang puting wallet na naglalaman ng 2 sachet ng pinaghinalaang shabu at 2 piraso ng tinuping aluminum foil. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Coron MPS ang suspect habang inihahanda ang kaukulang kasong robbery at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa kanya. Ang matagumpay na operasyon ay nagpapakita ng mas pinaigting na kampanya ng Philippine National Police laban sa kriminalidad at ilegal na droga, alinsunod sa 7-point agenda ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr., partikular sa pagpapatibay ng epektibong law enforcement at community engagement. Patuloy na nanawagan ang kapulisan sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad sa pamamagitan ng maagap na pagsumbong ng kahina-hinalang aktibidad upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa mga komunidad. Mula dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Ferlyn Joy Kawili, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Kawili. Naitala naman ng Police Regional Office 5 ang pag-aresto sa 81 wanted persons na nahaharap sa iba't ibang kasong kriminal sa buong rehiyon matapos ang mas pinaigting na mga operasyon sa buong linggo. Patrolwoman Vanessa Sol sa report. Linggong pinaigting na kampanya laban sa mga wanted person na itala ng Police Regional Office 5 ang pag-aresto sa 81 individual na nahaharap sa iba't ibang kasong kriminal sa buong rehiyon. Kabilang sa mga nahuli ay ang 7 regional most wanted persons, 4 na provincial most wanted, 1 city level most wanted, 10 municipal level most wanted at 59 wanted na individual. Ang isang pangunahing operasyon ay ang matagumpay na pag-aresto sa number 1 regional most wanted person na kinasuhan ng 21 bilang ng attempted qualified rape of a minor at isang karagdagang kaso ng rape, sexual assault. Natunton at naaresto ang suspect nito lamang Setyembre 6 na kasalukuyan sa Port Calatagan, Sitio Balumbato, Barangay 4, Calatagan, Batangas sa pamamagitan ng joint operation na isinagawa ng Rapu-Rapu MPS, PIU at Legazpi CPS ng Albay PPO, RID Pro 5, Calatagan MPS ng Batangas PPO at ng Philippine Coast Guard Substation Calatagan, Batangas. Ang pag-aresto sa mga wanted na taong ito ay sumasalamin na hindi natitinag na pangako ng PNP Bicol sa pamumuno ni Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr., Regional Director, na itaguyod ang hustisya, ipatupad ang batas at tiyakin ng kaligtasan ng publiko. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Vanessa Sol, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sol. At para naman sa ating weather updates, isang low pressure area na may international designation na LPA-09B ang namataan ng pag-asa sa baybaying dagat ng Binzones, Camarines Norte. Ayon sa pinakahuling satellite image mula sa Himawari, ang nasabing low pressure area
ay nagpapakita ng pagbuo ng mga makakapal na ulap at pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Sa kasalukuyan, mababa pa ang tsansa nitong maging ganap na bagyo sa loob ng 24 oras ayon sa inilabas na 24-hour Tropical Cyclone Formation Outlook. Gayunpaman, inaasahan pa rin ang katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga mabababang lugar. Pinapaalalahanan ang publiko na patuloy na mag-monitor sa mga official updates mula sa PAG-ASA at maging handa sa anumang posibleng epekto ng sama ng panahon. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Nagsagawa ang mga tauhan ng Barbasa Municipal Police Station ng isang Safe School Strong Lecture Symposium on Anti-Bullying at Crime Prevention para sa mga mag-aaral sa Barbasa, Antique. Ang nasabing aktibidad ay may layuning makapagbigay ng karagdagang impormasyon at bagong kaalaman na pwedeng magamit sa kanilang pamumuhay bilang mga estudyante upang makamit ang ligtas, maayos at magandang pamayanan. Nakibalita dyan si Patrolman Julibel Albior. Mapagtas ang kamalayan ng kabataan laban sa pang-aabuso at karahasan, isinagawa ng mga tauhan ng Barbasa Municipal Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Captain Alan S. Alagos, Officer in Charge. Ang Safe Schools Strong Future Symposium on Anti-Bullying and Crime Prevention sa Igpalgay Elementary School, Barbasa, Antique nito lamang ika-9 ng Setyembre taong kasalukuyan. Dumalo sa programa ang mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 6 kasama ang kanilang mga guro at magulang. Nagbigay ng mahalagang talakayan sina Police Executive Master Sergeant Christopher D. Mendoza, Deputy Chief of Police, Police Staff Sergeant Jonary Balanis, WCPD PNCO, at Police Staff Sergeant Elmar Parinaga, PCAD PNCO. Tinalakay nila mga sensitibong paksa gaya ng bullying at cyberbullying, anti-child pornography, at ang kahalagahan ng pagkilala sa good touch versus bad touch. Bilang dagdag na kaalaman, ipinakita rin ang dalawang maiikling pelikula, ang Red Leaves Falling na tumatalakay sa child pornography at sexual abuse, at No Touch na nagsusulong ng child safety advocacy. Bilang dagdag na kaalaman, ipinakita rin ang dalawang maiikling pelikula, ang Red Leaves Falling na tumatalakay sa child pornography at sexual abuse, at No Touch na nagsusulong ng child safety advocacy. Namahagi rin ng makukulay na IEC material sa mga guro, magulang at estudyante upang mas may lapat ang mga aral sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Isa ring masayang bahagi ng programa ang pagtatanghal ng mga piling mag-aaral ng awitin na nagbigay inspirasyon at nagpaalala ng kahalagahan ng pagtutulungan upang makamit ang ligtas at maliwanag na kinabukasan. Lubos na pasasalamat ang ipinahatid kay School Principal Mitch Arnaiz na hindi lamang pinuno ng paaralan kundi Vice Chairman din ng Municipal Advisory Group ng Barbasa PNP. Gayon din pinuri ang suporta ng mga guro at magulang na nagsama-sama para sa kapakanan ng kabataan. Sa pamamagitan ng programang ito, muling pinagtibay ng PNP na ang kaligtasan at kinabukasan ng mga bata ay nakasalalay sa pagkakaisa ng komunidad, isang hakbang tungo sa mas ligtas at mas maliwanag na bukas para sa bagong Pilipinas. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Julibel Albior, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Albior. Napasakamay na ng mga otoridad ang isang wanted person na may kasong 2 counts of qualified rape sa Purok Malipayon, Barangay Hagdan, Santa Fe, Cebu. Narito ang report mula kay Patrolwoman Flora May Asares. Matagumpay na naaresto ng kapulisan ng Santa Fe ang isang wanted person na may kasong 2 counts ng qualified rape sa Purok Malipayon, Barangay Hagdan, Santa Fe, Cebu noong 8 ng Setyembre ng taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Abimel Carl Andrew E. Obordo, Officer in Charge ng Santa Fe Municipal Police Station, Cebu Police Provincial Office, ang suspect na si Ramil, 48 anyos, mangingisda, na residente na nabanggit na lugar. Batay sa ulat, bandang alas 9:38 ng gabi, nang maaresto ng mga otoridad ang suspect sa bisan ang warrant of arrest para sa kasong 2 counts ng qualified rape. Na-inisyo ni Honorable Meriter M. Rosa Bodomo, Assisting Judge ng RTC 7, Branch 81, Bugo City, Cebu, na walang rekomendadong piyansa. Samantala, kasalukuyang nasa kustodiya ng Santa Fe MPS ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon.
Ipinapahayag ko po sa inyo ang matagumpay na operasyon ng ating kapulisan na nagresulta sa pagkaresto ng isang sospek sa kasong panggagahasa laban sa isang minor de edad. Ang pagkaresto pong ito ay nasa katuparan sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng ating kagalang-galang na hukuman. Ito rin po ay nananalamin sa dedikasyon ng ating kapulisan na mabigyang hustisya ang biktima at mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa ating komunidad. Mula dito sa Central Visayas, ako ay inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Asares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Asares. Hindi na nakapalagpa ang isang babaeng wanted sa kasong Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa Barangay 25, Paterno Extension, Tacloban City. Ibabalita yan ni Patrolman Cristel Palafox. Ng motoridad ang isang babaeng wanted person sa kasong paglabag sa RA 9165 matapos mahuli sa Barangay 25 Paterno Extension, Tacloban City. Bandang alas 11:24 ng tanghali nang maaresto ang akusado ng mga tauhan ng Tacloban City Mobile Force Company kasama ang 805th Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 8 at Headquarters Regional Maritime Unit 8 sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na walang nirekomendang piyansa. Ang akusado ay dinala sa Tacloban City Police Office para sa koklang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang tagumpay ng PNP laban sa mga may pananagutan sa batas ay bunga ng pinaigting na pakikipagtulungan at suporta ng mamamayan para mapanatiling payapa at maayos ang komunidad. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Palafox. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Nakumpiska ang halos 7 milyong pisong halaga ng shabu mula sa isang sospek sa ikinasang operasyon sa Zamboanga City. Nasa kustodiya na ngayon ng pulisya ang suspect at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang kabuuan ng report mula kay Patrolman Luis Marie Conde. Tagumpayan ang pagkakaaresto sa sospek sa isinagawang drug bypass operation ng mga tauhan ng 904th Maneuver Company at Regional Mobile Force Battalion 9, katuwang ang PIDEA 9 Zamboanga City Police Office sa Galera Purok 2, Sinunok, Zamboanga City. Bandang alas 7 ng gabi nito lamang ika-8 ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Parson J. Asadil, Officer in Charge ng Regional Mobile Force Battalion 9, ang sospek na si alias Ali, 39 anyos, lalaki, may asawa, construction worker at residente ng Pata, probinsya ng Sulu. Nakumpiska sa sospek ang isang piraso ng vacuum-sealed transparent plastic sachet na hinihinalang shabu at tumitimbang ng 1 kilo at nagkakahalaga ng 6,800,000 pesos, isang piraso ng 1,000 peso bill at iba pang non-drug evidence. Mahaharap ang sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kapag napatunayang nagkasala ito. Ang mga nakumpiskang ebidensya at ang sospek ay kasalukuyang nasa kustodiya ng PIDEA para sa eksaminasyon at tamang disposisyon. Patunay lamang na ang pambansang pulisya ng Pilipinas, katuwang ang ibang ahensya ng pamahalaan, ay hindi nagpapabaya sa kanilang sinumpaang tungkulin, lalo na sa kanilang kampanya kontra illegal na droga, upang mapanatiling ligtas ang kanilang nasasakupan. Mula dito sa Zamboanga Peninsula, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Luis Marie Conde, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Conde. Nasabat ng mga otoridad ang mahigit 500,000 pisong halaga ng shabu mula sa isang individual sa isinagawang operasyon sa Medina, Misamis Oriental. Patrolwoman Saravem Batomalaki sa report. Mga
otoridad ng Medina Drug Enforcement Team ang 544,000 pesos na halaga ng shabu sa isinagawang drug bypass operation sa Purok 6, Barangay Maanas, Medina, Misamis Oriental nitong Setyembre 6 taong kasalukuyan. Kinilalang suspect na si alias Jesse, tubong Barangay 5 na Sipit Agusan del Norte at kasulukuyang nanirahan sa Purok 6, Barangay Maanas, Medina. Nakumpiska mula sa suspect ang tinatayang 80 grams na hinahinalang shabu na nagkakahalaga ng 544,000 pesos at iba pang drug paraphernalias. Ang suspect ay nasa kustodiya na ng Medina Police Station at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang kapulisan ng Rehiyon 10 ay hindi titigil sa pagpapaiting kontra illegal na droga para sa kaligtasan at kapayapaan ng nasasakupang komunidad. Mula dito sa Camp Capistrano, Busa, Cagayan de Oro City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Sarabemba Tumalaki, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Batumalaki. Matagumpay na naaresto ang dalawang suspect sa isinagawang joint bypass operation ng City Drug Enforcement Unit, Regional Police Drug Enforcement Unit 11 at MAA Municipal Police Station sa Davao City. Alamin ang buong detalye ng report mula kay Patrolwoman Mariel May Donkilab. Matagumpay na naaresto ang dalawang drug suspect sa isinagawang joint bypass operation ng mga operatiba ng City Drug Enforcement Unit, katuwang ang Regional Police Drug Enforcement Unit 11 at MAA Police Station sa Purok 26-A, Riverside, Barangay Maa, Davao City, nitong 8 ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ang mga suspect na sina alias Apple, 29 anyos, residente ng Mangagoy, Surigao del Norte, at alias Randy, 27 anyos, na residente naman ng Tagum City, Davao del Norte. Nakumpiska mula sa mga suspect ang dalawang maliliit na pakete ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 33,200 pesos. Naharap ngayon ang mga suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa tulong ng lokal na pamahalaan at aktibong pakikiisa ng komunidad, layunin ng kapulisan na ganap na masugpo ang ipinagbabawal na gamot at matiyak ang napapanatiling kapayapaan at kaayusan sa buong rehiyon. Mula dito sa Rehiyon 11, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Mariel May Donkilab, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Donkilab. Nasabat naman ang halos 200,000 pisong halaga ng smuggled cigarettes mula sa isang 37 anyos na lalaki sa Sarangani Province. Nakibalita dyan si Patrolwoman Ara Cassandra Concon. Arestado ang 37 anyos na lalaki matapos makumpiska ng mga otoridad ang mahigit 196,000 halaga ng smuggled na sigarilyo sa Alabel, Sarangani Province. Kinilala ang suspect na si alias Zar, residente ng General Santos City. Ayon sa Alabel Municipal Police Station, bandang alas 4:45 ng hapon, naharang ng mga operatiba ang minamanehong sasakyan ng suspect kung saan natagpuan ang 250 rims ng Fort Brand smuggled cigarettes na nagkakahalaga ng 196,450 pesos. Inihahanda na ang kasong paglabag sa RA 10863 o Customerization and Tariff Act at RA 10643 o Graphic Health Warning Law on Tobacco Products laban sa suspect. Pinatitibay ng Police Regional Office 12 sa ilalim ni General Director Police Brigadier General Arnold P. Ardiente ang kanang laban kontra smuggling alinsunod sa direktiba ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. upang protektahan ang kalusugan at kabuhayan ng mamamayan. Mula dito sa Rehiyon 12, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Ara Cassandra Concon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Concon. Sa mas pinaiting at pinabilis na pagresponde ng ating mga kapulisan, nailigtas ang 27 kababaihan na biktima ng human trafficking sa Tawi-Tawi. Ang balitang hatid ni Patrolwoman Angela Fernan Lipe. Arestado ang 37 anyos na lalaki matapos makumpiska ng mga otoridad ang mahigit 196,000 halaga ng smuggled na sigarilyo sa Alabel, Sarangani Province. Kinilala ang suspect. Mabilis na nailigtas ang 27 kababaihan mula sa tangkang human trafficking sa Bungaw, Tawi-Tawi nito lamang 5 ng Setyembre taong kasalukuyan. Ayon kay Police Lieutenant Jezreel A. De La Cruz, Police Commander ng PNP Maritime Group SOU 1,
naging matagumpay na tour operasyon dahil sa pinagsanib na puwersa ng MSSD Zamboanga Satellite Office, MSSD Tawi-Tawi Provincial Office, Municipal Interagency Committee Against Trafficking, Philippine Maritime, Philippine Coast Guard, at National Bureau of Investigation. Ayon sa ulat, ang mga biktima ay nagmula pa sa Metro Manila at ilang probinsya sa Luzon na umano'y ni-recruit ng illegal recruiters. Dagdag pa ng PNP, 9 sa mga biktima ay patungo sana sa Thailand at Malaysia, kung saan sila ay pinangakuan ng trabaho bilang customer service representatives at ang iba pa ay bilang entertainers. Base sa inisyal na investigasyon, ang lahat ng kanilang dokumento ay umano'y peke at dumaan sa illegal na proseso. Sa kasalukuyan, ang mga biktima ay nasa pangangalaga ng mga otoridad at sumasailalim sa debriefing at kaukulang tulong mula sa mga ahensya ng pamahalaan. Patuloy namang tinutugis ng PNP ang mga nasa likod ng naturang human trafficking upang masiguro ang hustisya at maprotektahan ng mas maraming kababayan laban sa mga ganitong uri ng modus. Mula rito sa Rio ng Bangsamoro, ako ang iyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Angela Bandarlipe. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bandarlipe. Sa ibang balita naman, matagumpay na nakilahok ang mahigit 200 barangay tanod sa isinagawang Day 2 Skills Enhancement 2025 sa Butuan City. Ang buong detalye ng report mula kay Police Staff Sergeant Irish Joy Laureto. Matagumpay na isinagawa ang ikalawang araw ng Barangay Tanod Skills Enhancement 2025 sa VCDO Grand Convention, Villa Cananga, Butuan City sa pangunguna ng Butuan City Police Office nito lamang Setyembre 2025. Bilang pangunahing tagapagsalita, nagbigay si Police Colonel Romel D. Villamor, City Director ng BCPO, ng mahahalagang talakayan ukol sa Barangay Anti-Criminality Action Plan, Community and Service-Oriented Policing, National Emergency Hotline 911 at mga estratehiya sa crime prevention. Layunin na aktibidad na lalo pang mapaunlad ang kakayanan at kasanayan ng mga barangay tanod sa lungsod bilang suporta sa seguridad at kaayusan ng komunidad. Patuloy na isinusulong ng BCPO ang pagbibigay ng kaalaman at kasanayan sa mga barangay tanod bilang mahalagang bahagi ng pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Ang kanilang aktibong partisipasyon ay hindi lamang sumusuporta sa pulisya, kundi nagsisilbing matibay na haligi sa seguridad at kaunlaran ng buong komunidad ng Butuan. Mula rito sa Police Regional Office 13, ako ang inyong PNN News Correspondent, Police Staff Sergeant Irish Joy Laureto, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Laureto. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. At bago tayo magtapos, gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng masugid na nanonood ng Police News Network at syempre sa ating special guest co-host ngayon na si Ms. Alexandra Faith Garcia. Maraming salamat, ma'am, sa inyong paundak sa amin. Maraming salamat po, Sir Josel. Maraming salamat mga ka-PNN at sa susunod po na linggo, magkita-kita po tayo sa Samal sa 5150 Damosalan. Sa ating mga ka-PNN, please support the Office of the Chief PNP Facebook page, Philippine National Police at ang Facebook pages ng PKG, Tagapag-ugnay, Police News Network, pati na rin ang Police News Network YouTube channel. I-follow, i-like, and subscribe upang maging updated kayo sa mga accomplishments ng pambansang pulisya. Pinapasalamatan at binabati ko rin po sila Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., Police Major General Roderick Augustus Alba, the Director for Police Community Relations, PKG Command Group na pinapamunuan ni Police Brigadier General Marvin Joe Saro, Police Colonel Joel Serrano, Police Colonel Adonis Guzman at Police Colonel Joel T. Ada. Sa lahat ng personnel ng Police Community Affairs and Development Group at sa lahat ng magigiting na pulis sa buong bansa, maraming salamat sa inyong serbisyo para sa isang ligtas na pamayanan. Sa pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Corpus Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita
para sa bagong Pilipinas. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolman Josel Atienza Sacmar ng Regional Community Affairs and Development Division ng NCRPO. At Alexandra Faith Garcia, Miss Aura International 2021 Grand Winner at Multi-Medalist Triathlete. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.